Ngayon pong opisyal lang umupo ang 12 bagong senador at tapos na rin ang term ng 12 kanilang pinalitan. Mayroon na ba tayong aasahan at maaasahan na ba natin ang mga malaking pagbabago ng galaw ng mga senador sa ngayon, lalo na sa issue ng article of impeachment o impeachment trial kay Sara Duterte, na ngayon ay inaabangan ng mga Pilipino dito at sa abroad at maging ng ibang mga bansa, pati ang business community, dahil first time nga po na ang pangalawang Pangulo ng Pilipinas ay isasalang sa impeachment court o trial dahil sa betrayal of public trust, paglabag sa ating saligang batas at marami pang iba tulad ng korupsyon di umano. Dahil dyan, nakasalalay po hindi lang sa mga 12 dating senador, kung hindi sa mga 12 bagong senador, kung ano ang kailang magiging paninindigan. Although sa ngayon, tulad na sinabi ko sa nakaraan, si Ping Lacson, Senador Lacson at Soto ay mga veteranong senador na ang layon nila dito sa isyong ito ng impeachment ay yung constitutional duty ay paninindigan nila. Hindi sila papayag ng dismissal without trial. Hindi rin sila papayag na magulo ang proseso. Hindi papayag ang mga veteranong senador na katulad ng ginagawa ng panahon under Escudero, na parang palengke na nagsisigawan at nagsasapawan ang mga senator judge. Ayon kay Soto, ang ganong sitwasyon, ginagawa lang yan kapag gumagawa ng batas. Sa rules ng Senado sa paggawa ng batas, pwede yun. Pero ang impeachment rules, dapat may proseso. May decorum. Ayan po, madalit sabi. Dapat ang decorum ay lagi anyang pinapairal para kapanipaniwala, para hindi madismaya ang taong bayan. Ang paniniwala po ni Lacson at Soto na kapwa veteranong senador, mataas dapat ang respeto ng mga mamamayan sa senador at sa senado. Ngayon, kung hahaluan anya ng mababaw at decorum ay nababaliwala, hindi sila papayag. Kaya ngayon pa lang, sa akin pong opinyon, itong ating Senado ay ating aasahan ng mga bahagya o malaking pagbabago dahil sa kamay ng mga bagong senador tulad ni Ping Lacson at Soto. Kasi sila po yung mga veterano, hindi talaga sila papayag. Before na sila umupo, sinabi na nila yan. Hindi pwede yung ganyang nangyayari, parang magulo at saka nakakahiya sa mamamayang Pilipino. Ang constitutional duty ang kailang papairal. Ang ibig sabihin yan, pabor sila at gusto nilang mag-trial. Pabor sila at gusto nilang makita, madinig ang mga ebidensya at testigo ng magkabilang panig mula sa prosecution at depensa bago sila mag-decide. Ibig sabihin ito, susundin nila ang sinasabi ng saligang batas. Ano yun? Try and decide. Yun po ang pinakamaganda. Kaya sana may iba pang senador na ganyan na maging panindigan. Yung kasalukuyang yung 12 senador na nandyan na at yung mga bago. Kasi pag hindi po nanaig ang tamang proseso at nangibabaw ang pangsariling galaw at pamumulitika ng iba dyan sa Senado, masisira at mawawala ang tiwala ng mamamayan. Kung yung mga gunita, ilang beses na sinabi ng prosecution team, especially yung kanilang spokesman na si Attorney Antonio Bukoy, hindi matatanggap ng mamamayan pag dinismiss ng walang trial. Magugulo ang ating bayan kapag daw binaliwala ng mga senador ang article of impeachment. Kailangan imailatag ito. Kailangan matinig ito ng Senado at Senator Judge at ng mamamayang Pilipino. Dahil ang mamamayang Pilipino ang higit sa lahat na dapat mag-decide kung ano ang kailang papaniwalaan, kung ano ang kailang paniniwala after mailatag ng prosecution ang lahat ng ebidensya sa 7 article of impeachment. Ngayon po kaya umiinit ito dahil may mga senador gusto dismissal. Ang request din at hinihiling din ng Defense Council ng 16 na abogado
na binayaran ni Sara para ipagtanggol siya, dismissal without trial. Aba, hindi ho pwede yan kasi constitutional duty ang trial, at yan ho ang pinaninindigan ng mga matatalino, may prinsipyo at naniniwala sa saligang batas na mga senator-elect. Sana all, pero abangan natin. Masyadong pinupolitika nila yan. Yung mga ilan na mga Duterte supporters, alam na ninyo kung sino yun. Talagang ayaw nila ng trial. Gusto nila dismissal kaagad. Hindi po yan papayagan. Haharangin yan ni Lacson at Soto at iba pa. Ngayon ang tanong, si Escudero ba ay mananatiling Senate President o mapapalitan siya sa July 28? Kasi July 28 ng 10 a.m. ng umaga, magkakaroon po ng eleksyon sa kanila. Maglalagay ng bagong Senate President, or kung may hahamon kay Escudero, pwede siyang palitan. Okay? Bago ang State of the Nation Address o sona ng Pangulo by 4 p.m. same day. Monday, July 28. Kailangan before lunch may bagong speaker or dating speaker, o Senate President or dating Senate President or bagong Senate President. Kailangan po yon. Sa akin pong opinion, pag si Soto ang naging Senate President na siyang matunog ngayon na interesado at gusto ng kanyang mga kasamahan, malaki po ang pagbabago ng Senado. Hindi siya papayag ng walang decorum, pati sa pananamit, sa pananalita, at sa kilos. Kasi yun na sinasabi ng dalawa. Pag senador ka, dapat maayos ang pananalita, maayos ang pananamit, maayos ang galaw. Kasi senador ka ng Republika ng Pilipinas. Ang gandang halimbawa niyan. Nakita naman yung si Ping Lacson pagka nananamit yan. Grabe yung mga Amerikana niya. Decente. Si Soto gano'n din, kahit artista, komedyante, pero decente pagka nagpipreside na. At veterano yan, dating Senate President, matagal na majority leader. Kaya alam niya yung decorum. Kaya may malaki tayong pag-asa sa kamay ng mga makataong senador at makabayang senador at susunod sa saligang batas. Iyon ang importante. Okay? Ano pong inyong comments at reaksyon sa bagay na ito? Okay? Maging malaya ho, pero sa tamang pamamaraan, wala sanang siraan, walang personalan. Yung mga nanlalait at namimirosan sa mga comments, hindi na ho namin kailangan yan. Dapat decorum din. Maging professional din po ang galaw. At alam ko, majority o halos lahat ng mga followers, subscriber po ng aking mga channel at viewers, mga professional, may malasakit at pagmamahal sa ating bansa at respeto sa ating gobyerno. Mabuhay ang lahat ng Pilipino dito at sa abroad. Please like and share ng ating mga pinag-uusapan at subscribe na rin kung hindi pa dito sa aking mga channel. Mike Abe Opinions at MA Pinoy TV channel. Dalawa po yan.